bata kang adopted. Nung buhay ang nanay mo, dinisown mo siya, tama? Dahil lang sa negosyo mo na tuyo at bagoong. Kinalimutan mo na dapat sana naging pokpok ka sa Olongapo kung hindi ka inadapt ni Nora Honor. Babaeng tumawag or isang content creator na tumawag, no, na parang bobo itong si Miss Kim Chiu ay nahaharap na naman sa panibagong kaso. So Kim Chiu and Matet De Leon mukhang magsasanib puwersa para sa legal na aksyon patungkol dito. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Muling naging sentro ng usapan sa social media at entertainment news ang aktres, no, na si Miss Kim Chiu at Matet De Leon matapos silang maglabas ng matapang na pahayag laban sa isang content creator na umano'y nagpakalat ng mga pahayag at paratang na nakaapekto sa kanilang reputasyon at sa kanilang pamilya. Ang pangyayaring ito ay kaugnay sa mga usapin na lumulutang matapos, no, ang mga isyu patungkol sa politika at sa pagpanaw ng yumaang superstar na si Nora Honor, isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. So kung matatandaan po ninyo, meron pong case or meron tayong nailabas na updates kung saan ito pong si Eloy Bugris na isa sa mga sinasabing parang Ilongga na content creator ay tinawag na bobo itong si Miss Kim Chiu matapos maglabas ng kanyang opinion against dun po sa mga politicians na kanyang sinusuportahan. Kasi ito si Eloy Bugris kasi isang talagang true-blooded Duterte talaga siya. Yun talaga yung kanyang sinusuportahan at kahit po sinong tao, celebrity or kahit sino pa mang personalidad ay kinakalaban niya once na naglabas ito ng mga statement against dun sa isang politicians na kanyang hinahangaan. So dahil dito syempre nag-react yung ilang mga fan, 'di ba? Patungkol dito na parang syempre kung ang content creators po ay may sariling freedom to speak, meron din naman freedom din po ang mga artista na maglabas ng kanilang saloobin na bagay na parang nag-trigger na maraming tao yung nambash kay Miss Kim Chiu, no? At ngayon, eto na naman, nakaharap na naman si Eloy Bugris sa panibagong kaso kung saan ayon sa ulat ng social media post, nagpahayag si Matet ng kanyang pagkadismaya sa mga nilalaman ng ilang online content na umano'y naglalaman ng maling impormasyon, mapanirang komento at mga haka-hakang walang sapat na ebidensya. So dahil dito, nagbabala siya na handa siyang magsagawa ng legal na aksyon laban sa mga taong patuloy na nagpapakalat ng mga pahayag na sa tingin niya ay nakakasira ng kanyang pangalan. Ang isyong ito hindi lamang tungkol sa isang alitan sa social media, ito'y sumasailalim din sa mas malawak na usapin ng pagiging responsable sa paggamit ng digital platform, karapatan sa malayang pamamahayag at proteksyon laban sa paninirang puri sa panahon ng internet. Kasunod ng mga usapin hinggil sa pamilya ni Nora Honor at sa mga naiulat na ari-arian at pamana ng yumaong aktres, iba't ibang opinyon, no, at spekulasyon ang nagsulputan online. Maraming content creators, vloggers at social media personality ang nagbigay ng kani-kanilang pananaw sa mga isyong ito. Dahil sa lawak ng impluwensya ng social media, mabilis na kumalat ang iba't ibang mga bersyon ng mga kwento. Ang ilan ay nakabatay sa opisyal na impormasyon habang ang iba naman ay pawang haka-haka lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, nadawit ang pangalan ni Matet De Leon at sa kanyang pahayag, malinaw na ipinakita ni Matet ang kanyang pagkadismaya sa ilang content creators na umano'y gumagamit ng kanyang pangalan at ng pangalan ng kanyang pamilya upang makakuha ng views, followers at engagement. Ayon sa kanya, may mga nilalaman na hindi na makatotohanan at naglalaman ng mga akusasyon ng walang sapat na batayan. Dahil dito nagbabala siya na maaari siyang magsampa ng legal na reklamo laban sa mga taong patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang kanyang pahayag ay nagsilbing babala hindi lamang sa isang content creator kundi maging iba pang individual na gumagamit ng social media bilang plataforma ng mga hindi peripikadong impormasyon.
Mabilis naman nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang mga sumuporta kay Matet at nasabing tama lamang na protektahan niya ang kanyang pangalan at dangal. May ilan ding nagsabing bahagi ng pagiging public figure ang pagtanggap sa iba't ibang opinyon mula sa publiko. Gayunpaman, nananatiling mahalagang tanong kung hanggang saan ang limitasyon ng kalayaan sa pagpapahayag at kailan ito nagiging paninirang puri or libel. Hindi may kakailan na malaki ang naging papel ng social media sa pagbibigay ng mabilis na impormasyon sa publiko. Sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring makarating sa milyong-milyong tao ang isang post, video o komento. Ngunit kasabay ng bilis ng pagpapakalat ng impormasyon ay mapanganib ang mga maling impormasyon. So nagsimula po kasi yung ito pong problema na ito nitong si Miss Eloy Bugris. Ang tanong ng marami, paano ba na-trigger itong si Matet De Leon para humantong po siya sa pagkakataon kung saan pinapahanap niya si Eloy Bugris na isang content creator. Ayon po sa Lion Here TV reports, sabi niya dito, sabi po ni Eloy, kasi hindi ko na makita yung kanyang yung actual na videos, kahit anong hanap natin, hindi ko alam kung naka-hide ba siya or binura na, Ayon po dito, sabi niya, kayong dalawa ni Lotlot, dapat lang talagang mawalan kayo ng mana kasi ingrata kang adopted. Personal opinion ko ito kasi mga public figure naman kayo. Nung buhay ang nanay mo, dinisown mo siya, tama? Dahil lang sa negosyo mo na tuyo at bagoong. Sinabi mo pa, honor thy father and thy mother. Dahil lang sa tuyo kinalimutan mo na dapat sana naging pokpok ka sa Olongapo kung hindi ka inadapt ni Nora Honor. So malangit nawa ang kaluluwa. Tapos ngayon magpapatutsyada ka sa totoong anak, one and only heir sa kanyang mga ari-arian ni Nora Honor. Yun po yung ilan sa mga naging pahayag nitong si Eloy Bugris kung bakit sumagot si Matet. Sabi niya, yan, paanong hindi kami lalaban? Pokpok, pinulat sa basurahan. Pokpok ang nanay, sasabihin ninyo wag ako magsasalita. Kayo ang kalaban, hindi si Ian. Kung may nakakakilala sa babaeng ito, pakibigay sa akin ang number or any info you can give. Ayan. So, dahil po doon, yun po yung nag-trigger dito kay Miss Matet De Leon kung bakit po talagang pinapahanap niya at kakasuhan niya ng cyber libel. Ito pong si Bugris, So, sa legal na aspeto kasi ng issue sa Pilipinas, may mga batas na nagpoprotekta laban sa mga paninirang puri or libelo. Sa ilalim ng batas, maaaring managot ang isang tao kung siya'y nagpapakalat ng maling impormasyon na nakakasira sa reputasyon ng iba. Mas naging komplikado ito sa pag-usbong ng internet dahil sa pagkakaroon ng cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Maaaring papanagutin ang mga taong gumagamit ng online platform upang magpakalat ng mapanirang pahayag. Ito ang dahilan kung bakit seryosong usapin ng banta ni Matet na magsagawa ng legal na aksyon. Hindi ito simpleng palitan lamang ng salita sa social media. Maaari itong humantong sa mga kasong may legal na implikasyon. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan ang korte lamang ang may kapangyarihang magpasya kung may naganap ngang paglabag sa batas. Hanggang sa wala pang pinal na desisyon, nararapat pa ring igalang ang karapatan ng bawat panig na maipahayag ang kanilang panig, So, base po dun sa dito po sa sinabi ni Eloy Bugris. Lagi kasing parang ginagawa pong excuse ng ilang mga content creators that they are really a public figure. So yung kanilang buhay is for public consumption. Kaya parang kahit ano na lang sabihin ng hindi man lang pinag-iisipan. Kasi syempre, meron kang karapatang magsalita. Yes, they are public figure. Pero kailangan yung iyong mga statement ay talagang naka-angkla sa katotohanan. Hindi yung parang i-degrade niya yung pagkatao ng isang 'di ba, public figure, katulad ng ginawa niya kay Kim Chiu, 'di ba? May makatarungan ba na porkit nagsalita si Kim, sinabi niya doon na hindi na daw dapat nagsalita si Kim, 'di ba? Parang ang bobo daw ni Kim, ganyan. Dapat daw mag-aral muna si Kim. So ganun. Kaya po ang dami nagagalit dito. Aside from Miss Matet De Leon, Kim Chiu, and all other celebrities and mga politicians, meron na rin pong naisampang kaso, ang kampo ng Pangulong Bongbong, dahil sa mga nilalabas niyang mga fake news. Nilabas din ito na si Bongbong Marcos daw ay meron daw matinding karamdaman.
At inilabas niya rin sa kanya mga post na parang nakahiga na daw si Bongbong, hindi na raw kayang gawin yung kanyang tungkulin bilang isang pangulo. So doon na po talagang umalma no yung kampo po ng pangulo, at sila po ay nagpadala na ng kanila pong supwina para dito kay Eloy Bugris. So abangan po natin kung ano po ang magaganap sa mga susunod pang updates. Kayo po, ano nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to